ito, dinagdagan na naman ninyo para marami kayong nakawin sa gobyerno. FM. Kung pwede lang magmura sa mikropono ito, murahin ko kayo. Ang Kongreso nagpasa po ng batas na ang tawag nga ay Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ba ho mga kapatid na kanilang gustong ipatupad ay patas talaga sa mas nakararami? Walang malasakit itong mga taong ito? Palibasa sa sarap ng buhay ninyo? Ang katwiran ba doon ay katwiran sa lahat? Nalulungkot ako doon sa mga dinadaanan mo na mga subdivision, na mga luma yung bahay, nakatira matanda. Totoo Yun yan. Totoo yan. Maraming ganyan eh. Doon ka ho, doon ka nagpamilya, doon ka tumanda, doon ka rin mamamatay sa bahay na yon. Wala kang kabalak-balak umalis. Ngayon, all of a sudden, umaasa ka lamang sa pensyon mo, umaasa ka lamang sa ilang pong tulong sa iyo ng iyong anak kung may hanap buhay na maayos, and all of a sudden, maliban sa iyong gastusin sa iyong gamot, kuryente at tubig, kung kayo nakatira sa bahay na iyon, magbabayad ka ng amilyar na 100,000. Saan mo kukunin yung pera? Kulang pa nga ang pensyon mo sa maintenance mo. Ang katwiran ng gobyerno, hindi kasi mataas na ang value ng lupa mo. Hindi lahat magbebenta ng lupa. Hindi lahat pagkakakitaan yung lupa kasi wala na silang ibang titirhan. Saan mo dadalhin yun? Hindi kikita naman kayo, benta mo yung lupa mo ngayon kasi mahal na. Saan titira yung matanda? Sa Rodriguez Rizal, sa babahay ng gobyerno? Ito mga kapatid, ang baluktot na katwiran ng mga LGUs. Hindi, tumaas naman ang value ng lupa mo eh. Okay, tumaas nga ito, pero hindi ko pa ito ibebenta eh. Pamamana ko rin ito sa mga anak ko. Basically po, ito, dinagdagan na naman ninyo para marami kayong nakawin sa gobyerno. Medyo pahapyaw lang po ito kasi ako kinakailangan talaga dito ng masinsinan po na paliwanagan eh. Yung po lamang na yung ating pong mga punong abala sa ating think about it po talagang hanggang ngayon po yung mga abala. Kaya humihingi ako ng pangunawa sa inyo. Medyo na bimbim po lamang ito. Ito magandang gawan to ng think about it eh. Mga kapatid, ang Kongreso po kasi nagpasa po. Makinig kayong mabuti sa lahat po ng mga nakatira, sa mga condominium, lahat po. Saan ka ba nakatira? Nakatirik ba sa lupa ang bahay mo? Maliban na lamang kung doon ka nakatira sa buwan o sa himpapawid ka nakatira. Meron ako mga gustong dalhin doon. Lahat po dito mga kapatid na nakatira sa lupa, nakatuntong sa lupa ang mga tinitirhan po nila, may pakialam dito. Kasi po ang Kongreso nagpasa po ng batas na ang tawag nga ay Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Okay. Ang sinasabi po nito mga kapatid, pinaghahanda ang mga assessor's office ng lahat ng LGU ng schedule of market values sa mga ari-arian o real property sa mga lungsod at munisipalidad. Ito po'y ayon nga sa pamantayan at patakaran na itinatakda ng Bureau of Local Government Finance na kinakailangan daw pong aprubahan ng Secretary of Finance. Ano ho ba ang layunin nito? Ang sinasabi po daw na layunin nito ay matiyak daw ho yung tamang pagtatakda ng halaga ng ari-arian na maging patas, malinaw at makatarungan at naaayon sa tunay na kasalukuyan pong market value. Ang pinanghugutan kasi nga nito, kapag po merong expropriation po ang gobyerno sa mga proyekto, hindi ho ba, kapag po kukunin na ng gobyerno, ang taas po ng singil sa valuation ng lupa, gayong mababa ang binabayaran niyang buwis. Yan ang hugot dito eh. Kung ba't po nagkaroon ng ganitong batas ang Kongreso. May katwiran naman. Pero ito ba ho mga kapatid na kanilang gustong ipatupad ay patas talaga sa mas nakararami? Kasi po ang pinag-uusapan dito yung mga tusong negosyante. Diba? Alam naman po natin, halimbawa, tatamaan na Skyway yung proyekto. Hindi makuha-kuha ng gobyerno kasi nga daw ang taas ng valuation eventually, bagamat mababa yung binabayarang buwis. Yun, ang katwiran ba doon ay katwiran sa lahat? Anong maganda halimbawa dito? Halimbawa, ikaw na pangkaraniwang middle class, no? Ikaw na retiree, nagpundar ka ng bahay sa isang subdivision, sa isang bayan o lungsod. Nabili mo yung sa subdivision na iyon ang lupa mo
sa halagang, sabihin na po natin, sa halagang 5,000 per square meter. Pinaghirapan mo yan, nag-loan ka dyan. Nabili mo yan nung panahon nga na hindi pa po ganoon kaunlad yung lugar. Okay, ngayon, ikaw nagtrabaho, nagpagal ka, nag-ambag ka sa kaban ng bayan. Tumagal po ng 20 years. Okay? Yung lupa dyan mga kapatid, yung dati mo nabili na 5,000, ngayon po ay 25,000 na ang per square meter. Assuming po na ganun lang, halimbawa lang ito ha. Okay. O minsan po umaabot pa na higit sa 25,000 pesos. Ito po residential ha, ang pinag-uusapan natin dito. Alright, ngayon mga kapatid, kung halimbawa po, nagbabayad ka ng amilyar mo, ito halimbawa lang po ito ha, amilyar mo. Sabihin na po natin, kada taon sa isang LGU ng 10,000 pesos. Kada taon, halimbawa lang po ito ha, may mga LGU po mas mahal pa ngayon kahit na ang lupa mo hindi mo naman kalakihan sa isa pong subdivision. So kung ngayon po ang amilyar mo ay 10,000, ang ibang LGUs po nagpa-public hearing, nagkunwari lamang sila ng public hearing, ang singilan daw meron pong mga LGUs na 100% ang singil. Ang dagdag kasi nga yung valuation po tumaas na. So sa halip po na ang babayaran mo lamang ay 10,000 na amilyar, aabutin po ng 80,000 to 100,000 a year na amilyar. Yan ang pinag-uusapan ngayon, lingid lang po sa kaalaman po ng marami. Ito ho, bubulaga sa atin ito eh. Anong effect nito? Kung ikaw ay isang manggagawa, pangkaraniwang pamilya, nakapagpundar ka ng lupa at bahay sa isang subdivision, pinaghirapan mo, binayaran mo, tumaas yung valuation, salamat po naman. Pero kung ikaw wala namang pupuntahan na ron na lugar, doon ka ho, doon ka nagpamilya, doon ka tumanda, doon ka rin mamamatay sa bahay na yon. Wala kang kabalak-balak umalis. Ngayon, all of a sudden, umaasa ka lamang sa pensyon mo, umaasa ka lamang sa ilang pong tulong sa iyo ng iyong anak kung may hanap buhay na maayos, and all of a sudden, maliban sa subdivision dues, Homeowners Association dues, maliban sa iyong gastusin sa iyong gamot, kuryente at tubig, kung kayo nakatira sa bahay na iyon, magbabayad ka ng amilyar na 100,000. Saan mo kukunin yung pera? Saan ka kukuha ng pera? Retiree ka nga Kulang pa nga ang pensyon mo sa maintenance mo. Ang katwiran ng gobyerno, hindi kasi mataas na ang value ng lupa mo. Hindi lahat magbebenta ng lupa. Hindi lahat pagkakakitaan yung lupa kasi wala na silang ibang titirhan. Saan mo dadalhin yun? Hindi, kikita naman kayo, benta mo yung lupa mo ngayon kasi mahal na. Saan titira yung matanda? Sa Rodriguez Rizal, sa pabahay ng gobyerno? Magkano yung ibebenta yung kanyang bahay at lupa? Bebenta ko. Malaki na ngayon, halaga niyan, 20 million na. Nabili mo lamang yan ng 2 million, 3 million. Okay. Hindi ba mauubos yung 20 million? Ito mga kapatid, ang baluktot na katwiran ng mga LGUs. Hindi, tumaas naman ang value ng lupa mo Okay, tumaas nga ito, pero hindi ko ba ito ibebenta Pamamana ko rin ito sa mga anak ko. Pero ngayon, obligado ako magbayad sa iyo. Kasi kung hindi, iilitin mo ito ng ilang taon kapag hindi ako nakapagbayad ng aking real property tax. Basically po, ito, dinagdagan na naman ninyo para marami kayong nakawin sa gobyerno. Huwag kayong mag-alala. Dahil dyan sa QC, pagka nataasan na yung amilyar, ay huwag kayong mag-alala. Dadami din ang waiting shed. So paano mga kapatid? Hindi pa ako tapos. May nag-comment nga dito. Hindi pa ako tapos Sabi niya, yan daw sinasabi mo, dun din daw sa kanila, sa area nila, yan din ang problema niya. Sabi sa dinami-dami ng pinoproblema ngayon ng bawat pamilyang Pilipino, dadagdag pa yung amilyar. Mabuti ka mo kung hindi nila ninanakaw pera ng bayan. Hindi ba kitang-kita mo ang serbisyo? Hindi po ba? Damang-dama mo. Di ba kung saan napupunta ang tax mo? Hindi po ba? Ito na naman tayo. Tatahi-tahimik lang ito ngayon. Mamaya bubulagain tayo dito. Baka pwede naman makiusap tayo. Yung mga kahit anong pagtaas muna, wag na muna sa ngayon. Baka hindi napapanahon po. Ang tingin nila sa lahat po ng mga nakabili ng mga lupa at bahay nagpundar sa mga subdivision, na pagkakakitaan yung lupa, paano nga kung yan lang ang ari-arian niya? Anong gagawin mo dun sa matanda na nakatira dyan na mag-asawa na retirees? Palilipatin mo.
Ibenta nyo yung lupa, nakikita naman kayo. Ano yun? Saan mo kami dadalhin? Sa pabahay ng gobyerno? Ano, magko-condominium kami? Anak ka ng po! Hindi ba? Walang malasakit tong mga taong ito. Palibasa sa sarap ng buhay ninyo. Anak ka ng po! O sige. Sabi ko sa'yo Bukas eh. na ulit, sorry. Tapos ka na. Ha? Oh. Kaya nagsuot nga ako ng krus ngayon para sa mga aswang sa gobyerno. O hindi pa Sorry po po, tayo tapos Kung na meron pag-usapan kayong mga ito. kamag-anak, Oh. anak, ano ho. Ito, sabihan po ninyo. Oo. Kaya nalulungkot ako doon sa mga dinadaanan mo na mga subdivision, na mga luma yung bahay, nakatira matanda. Totoo Yun eh. Totoo yan. Maraming ganyan eh. Marami Hindi ba? yan. Hindi lahat ng nakatira Tapos sa kahit na anong exclusive katok doon ng mga subdivision. kapitbahay, bilhin ko na lang po lupa nyo. Ayaw nila Ayoko po eh. pumayag. Hindi Oo. eh. Isang kukuha na 100,000 yun, pambayad. Ang mga taong ito. Kung pwede lang magmura sa mikropono ito, Bawal! murahin ko kayo. Oo, bawal!